Ayun na nga po, ang dami pong nangyaring ganap doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte bago po mag-break itong linggo na to. Ngayon, isa sa mga napag-usapan doon, yung paano nila kinoconsider na success ba yung isang operation na ginawa ng OBP. OBP na lang kasi or ni Vice President Sara Duterte kasi dalawa yung pinag-uusapan dito, yung confidential funds ng OBP tsaka ng DepEd. So, yung kay Vice President Sara Duterte na lang para mabilis po tayo. Ngayon, pinag-uusapan dito, paano ba nila nire-rate o paano nila tinitingnan kung successful ba yung ginawang intelligence and confidential work ng nito ni Vice President Sara Duterte kasi uh, ultimong taga-COA hindi rin nila alam kung paano ba tumatakbo yung operation ng intelligence and confidential gathering ng ni Vice President Sara Duterte. So may mga items sila doon na mga dinidisallowed nila, ini-issue nila ng AOM tungkol doon sa sinasabing ang procedure ng success po ng operation na ginawa ni VP Sara, pero pagdating po sa COA hindi natin maintindihan o hindi rin maintindihan ng mga senator judges na paano ba nila nire-rate, paano nila kino-consider na ito success at ito naman hindi. Kasi ang mga auditor nakabase lang naman sila sa joint circular na kumbaga yun yung pinaka-procedure kung paano nila i-liquidate, titingnan yung mga dokumento, paano yung procedure. So doon lang sila nakatingin sa mga dokumento. Pero yung actual na procedure kung paano ginagawa yung mga confidential and intelligence gathering, wala po silang knowledge doon. Kaya doon nagkakaproblema. Ito yung hindi na i-discuss doon sa Committee on Justice ni Jerby Luistro kasi nga nakapokus lang sila doon sa inilabas na notice of disallowance, mga AOM ng COA, na hindi na kailangan i-justify pa ni BP Sara kasi nga etong ginawa ng COA, sila na mismo, yung mga auditor, nagbibigay na kagad sila ng final verdict nila, parang gano'n, na kung tutuusin, hindi naman sila dapat ang nagbibigay ng final decision. Kung ito ba final and executory na dapat. So parang lumalabas dito yung mga commission itong mga auditor na to more on recommendation based sa joint circular na sinusundan nila kung dapat bang i-disallow, bigyan ng AOM yung mga transaction na pinaggagawa nila Vice President Sara Duterte. So ito, panoorin po natin itong ginawa ni Chis Escudero na talagang ginisa niya itong auditor ng COA tungkol nga rito kung paano i-determine kung naging success ba yung naging operation ng ni BP Sara or hindi. So ito, panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe o nakapollow sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe and follow button, and the same time, palike and share na rin po. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Kapag kami nagbigay ng impormasyon, naghahanap ng threat, baka may threat sa Vice President, may nagbigay ng impormasyon, walang threat. Ligtas ang Vice President pag nagpunta siya dyan. Hindi magka-classify yon na pwedeng bigyan ng reward at success. Hindi naman kailangan, di ba? Sanay tayo sa reward na nakatakip yung mukha, di ba? Tinuro kung saan nagtatago yung akusado, tinuro kung saan nagtatago kung sino man. Di yun, reward. Pero wala bang reward kapag sinabing, okay, magpunta dyan. Walang problema. Wala kayong kailangan alalahanin. Is that information or can that also be reward? Magpo-fall po siya sa information. So, kailan lang magiging reward yun kapag may naturo? Opo, kasi yun yung proof of success. Tuloy niyo po. Yun yung proof of success ng information na ibigay kasi may na-apprehend po or yun po, ganun po. Yun, ulitin ko po yan ang So yun yung interpretasyon ng auditor based doon sa joint circular na sinusundan nila kung paano nila titingnan yung mga dokumentong ipinapasa ni VP Sara. So ang punto ni Chis Escudero, hahati natin sa dalawa. Yung isa, yung kagaya ng ginagawa ng PNP, na nagbibigay sila ng reward dun sa mga nakatakip ang muka kasi confidential nga, di ba? Nakatakip ang muka. So possible
yung mga taong yun nagturo ng mga kriminal, ng mga most wanted, di ba, yung mga ganyan. So, sila yung binibigyan ng cash reward. Ngayon, ang pinupunto rito ni Chis Escudero, what if nagbigay ako ng impormasyon dahil pupunta si BP Sara sa lugar namin, dito sa sitio, um, sitio Pogi, mga ganyan, di ba? At sinabi ko na, okay po, pwede kayong pumunta ngayon dito kasi wala pong threat na, wala kami nakuwang threat na nakikita o wala kami nakitang threat na ganyan. Yung mga komunista rito, ubus na po. Nagkandalagas na po lahat sila rito kaya wala na pong wala na po, kumbaga safe na safe po si BP Sara pumunta sa sitio Pogi dahil wala na po rito mga komunista, kumbaga kahit mag-isa siyang pumunta dito maggala siya, wala siyang magiging problema. So hindi ba may consider yun na na information na para maging success yung pagpunta ni BP Sara kasi nakakuha siya ng impormasyon na safe na nga pumunta yung Vice President. So, makikita niyo yung dalawang klase ng reward. Dalawang klase ng pagbibigay ng reward. Yung isang reward, may tinurong mga kriminal, mga ganyan. Yung isang reward naman, impormasyon para maging safe si BP Sara. Pero ang kinukonsider lang ng COA, kailangan daw merong maituro muna na kriminal or something mga ganyan bago masabi doon sa pagbibigay ng reward. So, yung nagbigay ng information na wala namang nahuli dahil ang ibinigay naman niya is guarantee na walang mangyayari kay BP Sara kasi safe na po yung kanyang yung lugar na yon. So, doon nagkakaroon ng problema rito sa pagdating sa auditor, sa pag-audit ng mga auditor na hindi nila kinukonsider or wala doon sa kanilang joint circular yung ganong circumstances. Kaya nga may di ba, merong pwedeng mag-file ng motion for reconsideration itong si BP Sara regarding doon dahil nga kailangan niya ipaliwanag kung saan ginamit yung confidential funds sa intelligence fund dahil nga sa ganung klase. Pero ang nangyayari nga, since wala nga doon sa joint circular na sinusundan nitong mga auditor, automatic nagbibigay kagad sila ng AOM or notice of disallowance, mga ganyan. Dahil hindi nga nila naiintindihan kung paano yung flow talaga ng intelligence and confidential work ng nito ni BP Sara. Yan ang interpretasyon nyo, pero wala po yan sa Joint Memorandum Circular. Opo, based po sa, yun po lang yung hinihingi under item 4.8.5.b. Ngayon, saan nyo ba binase ang interpretasyon nyo yan? Yan ba yung ginawa ng lahat ng mga nauna sa inyo sa pwestong yan? Kinopya nyo lang? Or sarili nyo po yan at ngayon lang ginawa yan? Doon po sa mga ibang na-audit ko, ang ina-attach po talaga nila is yung payment of rewards na may mga nahuli po. So lahat ng inaudit nyo nung nakaraan, for consistency's sake, merong nahuli o na-apprehend. May ganun pong mga naka-attach na mga dokumento. At tulad dun sa iba, kapag walang nahuli o na-apprehend sa reward, ine-AOM o dinidisallow o sinususpend nyo. Hinahanapan po namin ng proof of success, opo. Na may nahuli nga. Opo. To prove consistency on your part. But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit? Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit. Pero wala nga dun eh. So interpretasyon mo, yan at yan yung interpretasyon din ng mga nauna sa'yo sa pagkakaalam mo? Sa akin po, yun po yung naging Sa'yo lang? interpretation. So, yun lang. Interpretasyon lang po ng auditor yung ginamit nila dun sa pag-i-issue ng AOM or ng mga notice dito kay BP Sara. So, hindi po talaga, sabi nga ni Ping Lacson, incompetent nga itong mga itong mga taga-COA para maging witness dyan regarding nga rito sa confidential intelligence fund ni BP Sara kasi hindi nila alam kung ano yung nagiging flow ng transaction. Pero yan yung kinakapitalize ngayon ng mga nitong prosecution kasi nga, ang habol lang nila dito propaganda. Itong nangyayaring impeachment, itong mga nilalatag nilang to, ang pinagpipiestahan lang dito, yung tinitingnan lang dito is yung procedure lang kung paano nagre-reimburse si BP Sara. Pero yung talagang sasabihin mo merong maling ginawa si BP Sara, wala sa punto na yun. Kasi lahat ng binibigyan nila ng notice na ganyan, lahat yan is subject for for review,
appealable pa yan, pwede pa mag-file ng motion for reconsideration. Napakarami pang legal remedies ang dapat gawin. So, hindi po yan yung talagang pag sinabi ng kagaya ng Korte Suprema, di ba? Pag sinabi ng Korte na, hindi, guilty ka, file an executory, yun na po yung end of world mo, parang ganun po. So, dito, masasabi talagang wala po. Walang mangyayari rito sa impeachment dahil ang habol lang dito ng prosecutor, puro propaganda lamang po. So, sa palagay po ba ninyo, tama ba yung naging recommendation dito o kumbaga meron bang sapat na knowledge na lang ba yung mga auditor ng COA para malaman kung ito ba ginamit sa confidential funds o ito ay talagang based lang sa kanilang naratibo na kailangan lang i-disallow itong mga pinagkagastusan ni BP Sara. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.